Ang pinatutukuyan po natin dito sa boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda. Magandang araw mga kababayan, and finally, nagsalita na po si Atty. Vic Rodriguez patungkol dito sa naging trending video nitong si Vice Ganda. Medyo mainit itong mga pag-uusapan ho natin ngayon at alam ko po na talaga namang isa po yan sa mga sinabi niya dito na di umano ay i-boycott itong mga in-endorse ni Vice Ganda. But syempre bago natin pag-usapan yan, kung bago lang ho kayo, please don't forget to like, share, and subscribe para lagi ho kayong updated sa ating mga bagong video. So ito mga kababayan, medyo lalaki yata talaga ang problema nitong si Vice Ganda. Tingnan natin Ang i-boycott, ayan. Ito po yung usapin naman doon po sa nagsalaula. Nagsalaula. Sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko, nakakatiyak ako, kilala nyo ito. Pag-uusapan natin ito. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. I-boycott, ito po'y tumutukoy doon sa taong kumutya kay Tatay Digong. Doon sa... Mukhang marami ho madadamay dito at isa-isahin po yan sa mga babanggitin ni Atty. Vic Rodriguez. Taong kumutya ng hamak, nagmaliit sa lahat ng DDS o yung diehard Duterte supporters. Right. Sa lahat ng mga Pilipinong pilit ginagawang mangmang. Sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino at nagmamalasakit sa isang kapwa natin Pilipinong nakapiit ngayon dyan sa dahig nang wala namang kaso na inialay ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyaga. Ang pinatutukuyan po natin dito sa boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda. Nako mga kababayan, medyo lalaki ang kanyang problema kasi nga isa po yan sa naging nung na-topic natin kahapon patungkol din po sa mga naging banat niya kay Marcolita, no? And kahapon nag-react na po si Marcolita patungkol po sa usapin na yan, and syempre malaking impact nito kasi alam naman natin ang KOGC at saka yung INC may one command which is volume ho yan. Kapag ka ito sabay-sabay na talagang hindi tatangkilik sa mga produkto ho na ini-endorse ni Vice Ganda, medyo malaking impact ko ito sa mga negosyante. Tuloy natin. Pag-uusapan, i-boycott yung sahod po ngayon. Sana ay mga nanananghali kung kayo po'y nag-iisip-isip. Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC. At hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa ho kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. Aroy. McDon't. Kung muna tayo McDo. Mga kababayan, alam nyo, ito yung problema sa mga influencer na, kumbaga, ito kasing, di ba, yung mga influencer na sumasalusaw sa politics dahil nga syempre sila ho ay nag-i-endorse po sila, yung mga endorser ng McDonald's, endorser ng Jollibee. Alam mo, pangit talaga yan yung mga endorser na ganyan na sumasali ho sa politics. Kasi alam naman po natin, simula noon na politics is divided talaga yan. So, ano yung nangyari? Tingnan mo, talagang apektado ho yung McDo dito. Tingnan ho natin, tuloy ho natin. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao. Ayun. At sa Visayas, at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDonald's. Wag po muna tayong mag-McDonald's. Wag muna. Hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yung napakaangas na Vice Ganda. Napakaangas ho na si Vice Ganda. No, yan yung problema mga kababayan. Kitang-kita nyo naman po ngayon, 'di ba? Dumarami ho nananawagan i-boycott lalong-lalo na. Siyempre, malaking impact 'yan sa dito po sa mga dyan po sa kinaukulan ng mga sadya sa McDonald's. So malaking impact yan kasi negosyo yan No, hindi ho natin maipagkaila na si Atty. Vic Rodriguez, even yung mga Duterte, marami ho yan. Hindi ho yan 1 milyon, hindi po 2 milyon yan. Milyonis ho yan mga kababayan, milyon ho yan. 'Di ba?
So, dumarami ho ang mga nananawagan na hindi ho sila di umano, hindi na nila tatangkilikin yung McDo. Isipin mo, dahil sa ginawa ho ni Vice Ganda, grabe ho, talagang malaki ho mga kababayan ang naging impact ho nito. Tuloy ho natin ang sinabi natin. Huwag po nating tangkilikin ang McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee. O hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Ako, yung mga anak ko pakikiusapan ko rin muna. McDonald's muna tayo, McDonald's. Jollibee. O kaya isa pang homegrown na produkto. Yung tinatawag po nating Andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung Andox eh. Kalimutan po muna natin itong McDonald's. Huwag ho kayong tumangkilik ng kahit anong produkto, lalo na yung sugal. Total, ang pangalan niya Vice, bisyo eh. Hindi ho tayo yayaman sa sugal. Wag ho kayong magsugal. Total na kayong po ni Attorney Vic Rodriguez talking about the gambling. No, alam nyo, kahapon no, nagkaroon ng pagdinig talking about diyan sa ibaban nga itong mga online sugal po dito po sa ating bansa. Dahil nga siyempre marami po mga naapektuhan. Hindi lamang po yung mga nasa tamang edad. Siyempre napakabilis i-access kasi niyan. Talagang at napakarami po mga influencer na kung saan nagpo-promote ho ng sugal ho na yan. Isa na nga po dyan si Vice Ganda. Okay, kaya nabanggit nga yan kahapon ni Atty. Marcolita na di umano ay sa kanya talagang kaya lumalawak eh. Dahil isa po yan sa mga endorser ay si Vice Ganda. Okay? So, iwas-iwas ho tayo dyan kasi hindi ho yan maganda. Nakakasira ho yan ng pamilya. Hindi ho kayo kikita dyan. Sinasabi ko na sa inyo. Ang mga kumikita po dyan sa mga sugal ho na yan, yung mga naglumalaganat sa Facebook na mga ganyan, ang mga influencer, wag ho kayong magpapauto sa mga yan. Pero good news naman dahil unti-unti na pong nasasawata. Eto. Maniwala, kumikita lang ho dyan yung Vice Ganda. O, di ba? Sa sugal, wala ho kayong panalo dyan. Maniwala kayo sa akin. Magbanat tayo pare-pareho ng buto, kagaya ho ng ginagawa natin araw-araw. Iwasan ho natin. Lahat po. At yung pangalawa, yung ating titulo, ihuhulog. Ito po naman okay, mga kababayan. Tapos na po yan. Yung sinabi po ni Atty. Vic Rodriguez. Kunti lang about doon sa sugal. No? Sinasabi ko sa inyo, wag na wag ho kayong magpapabudol dyan. Kasi unang-una, yung mga pinopromote ho ng mga vlogger, ng mga kilalang personalidad na siyempre 101% sinasabi ko po sa inyo, hindi ho kayo mananalo dyan. Mga kababayan, napakarami ho nating mga kilalang ganyan na kung saan nagpo-promote ho sila pero ang katotohanan po dyan, yung mga video ho na pinapakita po nila, scripted po yan. Yung scatter ho na yan, yung mga wag na wag ho kayo magpapadala dyan. Kasi ang kumikita lang dyan, tama si Atty. Vic, yung mga influencer lang. Si Vice Ganda, yan, kumikita yan. Kasi isa yan sa mga endorser ho nitong sugal ho na yan, mga kababayan. And kahapon po, mga kababayan, pinakita ko na rin naman sa inyo, ito naman yung naging banat ni Atty. Marcolita. Oh. Ito pakita ko sa inyo para at least maniwala kayo. Talagang galit na galit si Marcolita. Ito, mga kababayan. Ito yung kahapon. Tulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung PG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang dinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niyo yung dating Senador Crespo na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Crespo. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcolita kung matatawa kayo. Napakawalang iya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayan, Vice Ganda, medyo dumadami na ho yung sakit ho sa iyong ulo. Okay? And mga kababayan, mapunta tayo dyan sa talking about the Vice Ganda. And proceed tayo dito. Kahapon lamang po, kasama po natin si Senador Bongo. And nag-ano po kami, namigay po kami doon ng tulong sa mga, yun nga, sa nasunugan doon po sa barangay 93 or 95, correct? Tama ba? Tama yung datos ko. 93 or 95? 105? Tama ba? 105, mga kababayan. Barangay 105 sa Tondo, Manila. So, yan. Ito yung Senador Bongo, na alam naman po natin ngayon ay nangunguna po siya sa vice presidential race pagdating po ng 2028. Actually, expected naman natin yan. O sa totoo lang. Dahil nga, syempre, kahit naman na nakita nyo naman, no,
Kahit naman na talagang dinalangan nila sa dahig si Tatay Digong, pero still mga kababayan, number 1 pa rin po si Senador Bongo. Okay? So, ibig lang sabihin talaga nito, talagang matatalino na yung tao. Kahit naman itong administrasyon ngayon, gawin po nila lahat to attack Vice President Sara Duterte, to attack kay Senador Bongo, kay Bato de la Rosa, sa lahat po ng mga kaalyado ni Digong, no? So, hindi ho yan naubra. Dahil bukod naman, alam natin yan na may mga anti-Duterte, that's normal, mga kababayan. Yan yung 1+1. May mga anti-Duterte, normal talaga yan. Pero konti lang yan. Di hamak ko na mas marami ang mga sumusuporta po kay, sa mga kaalyado po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nga, natandaan ko dati, nung kami po ay nasa iba't ibang lugar, hindi lamang po dito sa Luzon, kami po ay pumunta ng Visayas and Mindanao, isa po yan sa mga naging pangako nitong dalawa na ito na until the end, susuportahan po nila si Tatay Digong and syempre si Vice President Sara Duterte and harangin po nila dahil nga yung impeachment, alam naman natin, unconstitutional. So, pero binoto pa rin sila. Kita nyo naman, number 1 si Bongo. Diba? O, number 1. And hindi ko lang alam kung ano yung magiging kumbaga ano yung naging kumbaga tawag nito yung naramdaman ng INC. Because alam naman po natin dahil nga yung INC gusto nila maging unite, gusto nila wala silang kinikilingan. So ang ginawa po ng INC mga kababayan, inendorso po nila si Bam Aquino. Kaya nga po kung papansinin po natin si Bam Aquino naging pangalawa si Bam Aquino which is nakakuha siya ng around mga almost 20 million. Correct me if I'm wrong sa yung pina-exact na data mga kababayan. Pero mga around ganyan ho, mga 20 million, mga gano'n, 19 to 20 million ang nakuha ni Bam Aquino. Which is gaya ng sinabi ko sa inyo, kung may pinklawan or dilawan, nasa around 16 million lang talaga yan. 15 to 16 million. Dahil nga, kita naman natin nung tumakbo po si former Vice President Leni Robredo way back 2022, nakakuha talaga siya ng 16 million. Sabi ko nga sa inyo, yun na talaga yung datos. Yun na yun. Mayroon talaga tao pa yung pinklawan, pero hindi ho gaano yan karami. Diba? Yun na yun. Kaso nga lang, umabot po si Bam Aquino ng around 20 million almost dahil nga po inendorso po siya ng INC. At yung paliwanag po dyan ng INC dahil nga gusto nila, kukuha sila sa lahat ng partido para hindi naman sabihin ho sila na sila ho ay partisan pagdating po sa politics, no? Kaya po kumuha po sila sa pinklawan, kumuha po sila sa alyansa, and kumuha po sila sa dito po sa Duterte. Which is kinuha nga nila yan. Lahat po ng partido kinuhaan po nila. Pero hindi ko lang alam kung ano yung magiging reaction nga ng INC dahil si Bam bumoto po na ipagpatuloy yung impeachment. Si ano naman, si Marcolita ay hindi, di ba? So si Marcolita pa nga nag-motion na kung saan ay dapat i-dismiss na yung impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. So by the way, balik tayo dito kay Senador Bongo, number 1 sa Vice President and ito naman ay number 1 naman si Sara Duterte. Ito. So balikan lang natin mga kababayan. Actually, ginawa ito nung nakaraan lang July 28, 2025. So, yan. Kita nyo naman. Number 1 po si Sara Duterte. And ito mga kababayan, kahit ano pong gawin pa kumbaga, manipulahin pa ng mga kalaban, hindi po yan mangyayari. Kasi even kami ho, nagsasurvey ho kami. Diba? Abangan nyo po yung mga social media po natin dahil kami po ay nagsasurvey po kami ng actual. And marami po kami mga kasamahan dyan na kung saan neutral ho sila. Hindi po sila Duterte, hindi po sila Marcos, hindi po sila Pinklawan. May mga kasamahan po tayong gano'n na kung saan nagsisurvey po sila na yung datos talaga na tama yung binibigay ho nila. Kita naman natin live, naka-video, uncut, and talagang tuloy-tuloy ang pag-survey na kung saan sino yung nagsasabing sila ho ay susuporta kay Sara, susuporta kay Leni, kay Tulfo. No? So, kahit nga po mga kababayan, naging kalaban niya dito si Leni, si Tulfo, and ganoon, si Amy Marcos, malabo na ito manalo sa 2028. At akin lang ho, sana hindi ito maging katandem ni Sara. Wag naman sana. Kasi sirang-sira na talaga ang mga Marcos sa pagkakataon na ito. And si Bam nakakuha lang ng 3.1. Si Tulfo naman 10.3. Although may supporters si Tulfo, no? Kasi hindi natin maipagkaila yan na may supporters naman talaga si Tulfo. Pero di hamak ko na mas marami talaga ang supporters ng mga Duterte. Diba? Kaya kumuha na po si Sara Duterte ng 31.4. Diba? Kaya nga nung tinanong po nitong media, nitong mga reporter si Claire Castro, ang tagapagsalita po ng Malacanang, ang sinabi niya, patunay daw di umano ito na hindi pa namumulitika itong tawag nito, itong si Bongbong Marcos. Tragis.
kahit anong gawin nyo pang bubudol, hindi na yan uubra sa taong bayan. Kunti na lang yung mabubudol nyo. Diba? Sipin mo, 2024, pinagmalaki mo pa yung flood control. Tapos hindi mo pala na-secure na kung iyan ay totoong datos o hindi. Diba? O, 2025, napahiya ka. Kaya ang ginagawa mo, survey ka sa mga ganito, ganyan, puntahan yung ano. Sabi nga ni Bastip, pabango mo na lang yan. Mga kababayan, ito pala, mayroon pala akong idudugtong na tiyak talaga. Magugulat ho kayo. Ito yung Barangay 313. Dahil, syempre, isingit naman natin si Chowa. Singit naman natin dahil namumuna ito to impeach by President Sara Duterte. Diba? Sabi nga ho natin, dapat tong imbestigahan niya yung sarili niya. Ito yung Barangay 313 na pinagawa di umano ni Congressman Chowa na di umano ha, ay nagkakahalaga ng 19 million di umano. Okay? Ito yung dati nung hindi pa ho ginigiba, siguro mga 3 weeks ago, mga kababayan. So, ito yung hitsura ng Barangay 313 na hindi pa po nagigiba. Napakaganda. Kung titingnan po natin, maganda ang pagkagawa, pagka-disenyo ng building, and ito lang, pansinin nyo ha. Yung lapad po ng building nasa around 2 metro. Ayan o. Itong pinapakita ko sa inyo, 2 metro, kasi yung kulay green sa gilid, yan yung pader ng eskwelahan, Arellano High School. Yan yung pader. Then, yung nakikita nyo pong white, yan naman po yung 2 metro galing sa pader ng school, papunta dito sa pinakakalsada dahil nga itinayo doon mismo po sa bangkita. So, nakita nyo po, around siguro mga 2 metro lang talaga, mga kababayan. Yun yung buka lang talaga ng yung sukat ho ng building. And, ang total po niya nasa 4 po na palapag. Pero mga kababayan, pagkatapos po ito pakita ko sa inyo para naman maniwala ho kayo. Ito po, pagkatapos po ng almost 3 weeks po na giniba, ito na po yung itsura niyan. Ito, ground zero, mga kababayan, ito na. Standby lang, saglit. Ito na siya. Yan. Alisin natin to para maganda. Ito na po yung itsura niyan, mga kababayan. Yan. Tingnan nyo pong mabuti. Wala na. Wala na. Ito po nakikita nyo na kulay, yan parang sky blue. Wala na po yan. Ano na yan? Pader na po yan ng eskwelahan. And the good news naman po, dahil nga syempre nawala na yung sagabal dyan. Nakikita po ninyo mga kababayan kung gaano po talagang binaboy, kung paano winalang hiya yung location na ito. Dahil nga syempre tinayuan ng isang building, which is alam po natin is against the law. Sabi nga ni Yorme, naturingan kayong congressman, mambabatas. Pero kayo mismo ay hindi sumusunod sa batas. Okay, ayan maliwanag na po yan mga kababayan. At least naman kahit papaano, nabigyan na po ng hangin, magandang yung ating mga kabataan dyan sa Arellano School, high school. And ito pa, magbibigay ako ng ibang picture. Ito po, wala na totally, finish na. Ayan mga kababayan, kita nyo. Yan na po yung itsura po ngayon doon sa Barangay 313. Diba? So, dapat kasi itong si Chowa, alam mo itong congressman na ito, dapat ito imbestigahan niya sarili niya. Diba? Ang kapal na kung saan gustong mag-demand ng accountability di umano ni Vice President Sara Duterte. Putik ito, malinaw ito. Malinaw ito na talagang paglabag sa batas at saka nasayang yung pera ho ng taong bayan. Ipapakita ko nga sa inyo. Ito. Meron ako ditong video. Ito na mga kababayan, ito pakita ko lang. Ito na Ayan. Tingnan nyo. Mga kababayan, ang update na sa di umano'y pinatayo ni Congressman Chowa na barangay hall dito sa Barangay 313. Ito na yung wala na, sayang wala na, gibang-giba na kabayan Diba nakarang update natin, mayroon pa kayo nakikita dyan na 2 palapag. Pero ngayon, wala na isang poste na lamang na isang floor ang natitira. Ayan So at least naman, maliwanag na po itong eskwelahan, naging maayos na, di ba? Hindi na nahihirapan yung ating mga kabataan dyan na nag-aaral. Mga kababayan, kita nyo naman, talagang wala na.
So nakakalapit na tayo dito dahil konti na lang yung gumagawa dito sapagkat nga syempre wala na yung yung mataas na portion nitong building ko na ito. 'Di ba? So kitang-kita na natin yung eskwelahan, 'di ba? So napakaganda pala dito kapag wala yung building na yan. Isipin niyo po kabayan, Ayan ang ganda-ganda ng ng pader ng school, Kita niyo po yan yung kulay na yan, ang kulay niyan. Green. Kita niyo ba yan? Di ba? So napakaganda nasira lang ng building na yun. Ano bang nakain kasi nang nagpagawa nitong building dito? Kitang-kita niyo napakaganda Lumilitaw na kabayan. Isipin niyo naman. Bagong gawa, bagong giba. So dapat lang talaga magkaroon po ng investigasyon patungkol po dito sa barangay hall na ito. Dahil sayang 'di ba? So pera ng taong bayan and ito nga tinatawag natin na bagong giba, bagong gawa. Bagong gawa, bagong giba, okay? Okay, dito mga kababayan, papakita ko lang sa inyo kung ano na talaga yung pagbabago dito. Ito yung sidebook 'Di ba? Ito yung sidebook. Ayan, so kung gaano kalaki yung sidebook kabayan, ganyan lang din po ang buka ng building. Ito yung sidebook Mga siguro around 2 metro mga kababayan. Ayan, 2 meters. And wala na nung nakaraan, 4 na palapag yan Ayan, 4 na palapag yan. Pero ngayon, kita nyo naman, wala na Di ba? So mga na lang, mga pasag na lang na simento, yung atin pong makikita po dito. Grabe talaga, Siguro hindi sila nag-expect na mananalo si Yorme. Kaya naman, nagpatayo sila ng mga barangay hall dito. Ito yung poste. Ayan, ito yung poste. And ganyan po kalaki ang mga ginamit ng mga bakal. Ayan, so poste, 2 poste. Ayan, ganyan na Sipin niyo po kung gaano lang yung kalaki mga kababayan. Ayan, yung poste. Tapos ito naman yung poste kabila. So ganyan lang kalaki yung building pataas. Tapos 4 na palapag Diba? Isipin niyo po yan, 4 na palapag. Litaw na yung school, yung school, at least, diba, maliwanag na dito. Nagiging na po yung ating mga estudyante, yung mga parents, kapag hindi na po sila kung saan dadaan. Kasi pagka nandun, diba, galing sila sa school. So, kailangan pala na lang tumawid, papunta dito. Yan, para tumawid doon sa kabilang doon sa kabilang sidewalk. Siyempre matatawid pa sila kabayan. At saka andun yung pedestrian Unlike sana kung wala man talaga ito, dedirekta na sila Didirekta na sila dito. Tapos yan na yan, diretso na doon. Bakit kasi tinayuan kasi dito ng barangay hall? Ayan di ba? Litaw na po yung school. Ayan, kapag nagkataon, Congressman Chowa, sabi nga ni General Sukat, ay imbestigahan mo yung sarili mo kasi sayang naman tong mga barangay hall na ito. Diba? Yung pera, mga kababayan, nakakapanghinayang. Hindi nyo naman pera yan. Pera naman ng taong bayan yan. So, diba? Dapat lang na talagang mayroong managot. Kung sino man ang siyang dapat managot sa mga responsibilidad na paggastos nitong pera ng taong bayan. Ito yung gate. Ayan. So, litaw na. Diba? Ito yung gate. And, yan. So, school. And, yan. Dito naman. Okay naman na. Maganda na kabayan. Ayan Dito. So, at least, maliwanag Hindi na kayo mahirapan kapag kayo ay dadaan dito, mga kababayan. So, konti na lang. And matatapos na po ito, mga kababayan. Ayan. So, ito, konti na lang kasi maya-maya, pupunta ito doon sa kabilang barangay hall. Yung barangay, parang 208 yata yun, barangay 208. So, para magiba naman doon sa kabila, mga kaibigan. So, konti na lang, konting move ito. Matatapos na ito. Mga bukas, mga siguro 3 araw, 4 na araw, baka totally, na ito, mapipinish na po ito, mga kababayan. So, abangan natin abangan natin. So, isang isang poste na lang po ang natitira dito. And pagkatapos ng poste na yan, wala na. And eto kabayan, may biglang dumating na kilalang personalidad. Ayan ito yung nagpatayo si Congressman Butchok. Ayan.
Ayan, and maya-maya pupunta tayo dun sa kabila. Saan ba si Ma'am GM? Grabe, nakakapanginayang yung pera, oh. So, standby lang kayo saglit. Siguro mga ilang minuto para makita po natin kung ano yung pagbabago doon sa ibang barangay na pinatayo din po doon, mga kababayan. Ayan. So, i-comment nyo dyan sa baba kung ano yung inyong mga opinion, ano yung inyong masasabi, no? Dahil nga sa pagpapagawa ng mga ganitong barangay hall na which is against the law. Dahil ito ay nasa mga bangkita, i-comment nyo nga dyan sa baba, kabayan, ano yung inyong masasabi para masaya ang buhay natin. Para alam mo natin kung ano yung opinion ho ng ating mga kababayan, no? Yung mga nanonood sa atin. So, i-comment nyo po dyan sa baba ho ng video ho natin para alam po natin kung ano yung inyong pinaka-reaction, no? Dahil nga syempre, alam nyo naman na talagang pera nyo din po ito. Pera din po ng lahat ito, ng mga taong bayan. No? Kaso nga lang, siyempre, ginamit kasi dito sa, sabi natin, bulok na project. Bulok kasi, wala sa tamang location eh. Diba? Ayan na So hanggang dito na lamang muna ha. Kita-kita tayo sa next video natin ha. And I hope na mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa lahat po ng ating mga video, no? Na kung saan, kapag na tayo nagbigay ng update, so lagi kayong maging updated kaagad, no? So, click nyo yung subscribe button. And syempre, don't forget to like, share, and subscribe para lagi nga kayong updated, mga kababayan ko. Di ba? Okay, mga kababayan. Bali yan po ang naging update po dyan sa Barangay 313. And bago po natin tapusin itong video po natin at this time, ay isingit muna natin ito ang panukala nga na itong ito kasing actually, nagdidebate na sila patungkol nga dito sa balak ho na kung saan ibababa yung edad, no? Itong para mayroong pananagutan ng isang bata. Ito po, mga kababayan, sa report po ng GMA, pinag-uusapan sa Senado. Actually, kagabi kung dapat bang amyendahan ang juvenile. Actually, ang juvenile naman ay sinulong ito noon ni Kiko Pangilinan. Justice and Welfare Act para ibaba ang edad ng criminal liability. Base sa panukala ng isang senador, Senador Robin po ito, sa halip na 15 anyos, magiging 10 years old na lamang. Ito, payag. Ang katanungan kasi dito, mga kababayan, kung payag ba kayo o hindi. Dahil, syempre, alam naman natin, kung ako po inyong tatanungin, talking about dyan, personal opinion, payag ako dyan. Dahil marami talagang mga kabataan ngayon, no? Kahit nga, syempre, even sa aming lugar, talagang nagagamit kasi itong edad ng mga 15 years old, 16 years old, 14 years old na hindi ho sila napapanagot sa batas. Which is, sa ngayon, marami po talaga. Kita naman po natin ng paglaganap na kung saan yung kabataan ay involved sa krimen. Napakarami ho. Diba? Kaya ito po ang naging dahilan ng isang senador upang ho ay, yun nga, magpasa po ng resolution upang ho ay amyendahan yung ng juvenile, mga kababayan ni Kiko Pangilinan naman. Siya naman nagpasa niya noon. And ngayon kasi kailangan umabot pa ng 18 eh. Diba? Pero ngayon, yung panukala na yan, kung sakasakali man yan ay talagang pumasa, 15, imbis na 15, magiging 10, mga kababayan. So, ito yung naging sagot eh. Nung mga kababayan po natin na kung saan, meron po ito naging likes na 368,000 po. So, napakarami ng mga nag-react sa puso na ito. And, yung nag-heart naman dito is nasa around 200,000 and halos lahat po ng mababasa po natin dito, mga kababayan, ay sila po'y pumapabor. No, pumapabor po sila na kung saan nga ibaba yung edad na kung saan ay pwede nang panagutin kapag ka ito po ay nakagawa ng krimen, no? Dahil nga kadalasan yan talaga yung nangyayari na siyempre yung mga kabataan hindi kasi pwedeng panagutin. Kaya yung iba nagagamit pa yan ng kabataan, hindi naman ako mapapanagot ng batas eh. 'Di ba? Pero 'di ba nung nakaraan lamang, ilang araw yung nakakaraan lamang, meron 'di ba may mga kabataan talaga na involved. Napakarami niyan, mga kababayan. Pagdating po sa krimen, napakarami. So hindi ko sila napapanagot kadalasan dahil nga minor de edad. Diba? Yan yung problema. Pero kung ito mapapasa naman, mas okay po sa akin ito. No? Para at least, diba, yung atin naman mga magulang
matutuho kayong gabayan ng mas maayos ang inyong mga kabataan para hindi ito malagay sa mabigat ho na pananagutan kapag ka ito'y nasangkot sa anumang krimen. Diba? So, good news na lang mga kababayan dahil tayo ho kahit ho, ako to be honest with you, no, kahit lumaki ako sa isang broken family, pero hindi ho tayo nasangkot diyan kahit nasa anumang mga sitwasyon ho na yan. Diba?